Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Damn it. I have to save myself. Pag ganito ako sumigaw, hindi rin marinig ni Han Sanchen ang sinasabi ko. Nang matapos siyang magsalita ay biglang lumitaw ang bawang heavenly book. Pagkatapos nun, kakaiba ang posture niya, biglang ginalaw ang kamay, at tinuro ang langit. Boom! Isang gininto ang sinag ng liwanag ang bumaril diretso sa kalangitan, at pagkatapos ay direktang tumama sa gitna ng madilim na ulap sa kalangitan. Nung una, walang reaksyon. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, ang gininto ang liwanag ay dumaan sa madilim na ulap at ganap na nagkalat. Bagamat hinihigop pa rin ito ni Han Sanchen na parang baliw sa ilalim, parami ng parami ang hangin na may gintong liwanag na lumilipat patungo sa kanya. I use my family wealth to mix in the spiritual energy. This can help you suppress the evil energy. Han Sanchen, you fucking have to give me credit. You must train your senses and suppress this damn troll. Stay. Kung hindi naman, kung sipsipin niya ako, ibig sabihin tapos na akong maglaro. Fuck. I'm pretty awesome, but today I'm in such a bad situation, it's really depressing. Medyo hateful lang na ganito ang mundo ko. Kahit na malakas ako sa ilang aspeto, wala talaga akong kakayahan na labanan ang espiritual na enerhiya na sinisipsap. Kung hindi, kalag ka rin ako palabas para lumaban, hindi ako takot sa asong ito. Where's the Japanese troll? Ang mga bawang Tianshu ay labis na nalulumbay. Tuldok, kahit na ang espiritual na enerhiya dito ay napakasagana, karamihan sa mga ito ay ginagamit upang mapanatili ang ekolohiya dito. Siyempre, ang iba ay maaaring sumipsep ng mga ito, ngunit ang halaga ay talagang limitado, bagaman marahil para sa mga taong naninirahan dito, ang limitado ay walang limitasyon sa kanilang mga mata, ngunit kung ang iba pang espiritual na enerhiya ay nais na makuha, ito ay magiging imposible para sa iba kung hindi niya ito matugunan, ngunit kung minsan ay hindi ito matugunan hindi makatwiran, ang teoryang ito ay masisira. Halimbawa, Han Sanchen, sinimulan itong sipsipin ng lalaking ito na parang baliw, at ginamit din niya ang Dragon Heart, isang super spiritual energy storage tank, gustong lumaban ni Bawang Tianshu, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang paraan para harapin ang Han Sanchen nang wala ang kaaway na ito, nakikita lang niya ang lalaking ito na hinihigop ito ng baliw. Ngayon, naulit na naman ang lahat. Nalulumbay, medyo nalulumbay, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Sa ngayon, maaari lamang siyang umasa sa espiritual na enerhiya na binago mula sa kanyang sariling lakas para makapasok sa katawan ni Han Sanchen, maaaring supilan ng mga puwersang ito ang demonyong enerhiya ng troll at bigyan ng pagkakataon si Han Sanchen na tumayo. Lola, you're such a fucking coward. I thought I was as good as the 8 desolate heavenly books, but now I'm actually placing my hope on a human being, damn it. Malungkot na nakatingin sa ibaba, nakita niya na sa oras na ito, ang malaking halaga ng espiritual na enerhiya na nagtitipon ng gininto ang liwanag ay ganap na pumasok sa paligid ng Han Sanchen, at patuloy na hinihigop sa katawan ni Han Sanchen. Tumigil si Bawang Tianshu sa pagmumura, alam na alam niyang susunod na ang pinakakritikal na sandali. Sa makatuwid, ayaw niyang maapektuhan si Han Sanchen. Not to mention complaining, gusto man niyang huminga sa mga sandaling ito, natatakot siya na baka may masamang epekto ito. Mabilis ang panahon. Ay absorb ang kabaliwan. Lahat ng espiritual na enerhiyang nakalap sa paligid niya ay ganap na sinipsip sa katawan ni Han Sanchen, at hindi napigilan ni Bawang Tianshu na lunukan ang kanyang laway. Han Sanchen, buhay man siya o patay, depende lahat sa kilos mo. Kung gusto mong mabuhay, mabubuhay din ako, kung gusto mong mamatay, some pain,
Tayo ang magiging nutrisyon ng lalaking iyon ng magkasama, at pagkatapos ay tulungan siyang gumawa ng masama at tulungan siyang maging taong gumugulo sa mundo. Matapos ang kanyang mga salita, ang figure ng bawang Tianshu ay nawala muli. Sa oras na ito, si Han Sanchen, na sumisipsip ng lahat ng gininto ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan, ay biglang tumigil sa kanyang ginagawa. Sa pagkakataong iyon, parang na-freeze siya sa pwesto. Ang kanyang mga mata ay namumula pa rin ng dugo, at ang aura sa paligid ng kanyang katawan ay gumagalaw pa rin ng baliw. Ang matandang nagwawalis ng sahig ay muling lumitaw sa himpapawid sa ibang lugar, bagamat kalmado pa rin ang kanyang mukha, halatang puno ng pag-asa at pag-aalala ang kanyang mga mata sa mga sandaling ito. Sa katunayan, ito ay hindi lamang mahalaga sa bawang makalangit na aklat, kundi pati na rin sa nagwawalis na matanda. Sa sandaling ito ay nabigo, ang lahat ng nakaraan ay maaaring walang kabuluhan. Kapag nabigo ito, maaaring umunlad ang mga bagay na hindi niya kontrolado. Gusto ba niyang masira ang mundo? Obviously, ayaw niya. Kung hindi, ano ang kahulugan ng pagtulong sa paglaki ng Han Sanchen? Gayunpaman, ang tunay na problema ay nagpilit sa kanya na gumawa ng isang pagpipilian tulad nito, walang paraan sa paligid nito. Han Sanchen, ininulat ko ang aking mga mata at nakatingin sa iyo. Sa oras na ito, Han Sanchen. Saglit, huminto ang hangin, tumahimik ang mga ulap, at naging ganap na tahimik si Han Sanchen. Ang napakalaking vortex suction force ay biglang tumigil sa kabaliwan nito. Parang saglit lang natigil ang lahat. 1 segundo, 2 segundo, 10 segundo. Tumigil sa paggana ang Defense Buddha Capital ng mundo sa sandaling ito. Biglang, sa sandaling ito, biglang nang inag si Han Sanchen, at isang malaking halaga ng gintong liwanag na may halong malademonyong enerhiya ang direktang sumabog sa gitna nito. Biglang sumabog ang aura at lumipad diretso sa langit at lupa. Ang malalaking alon ng hangin ay parang marahas na dagat, nagwawalis ng ligaw. Sa daan, maraming nasalanta, nawasak ang mga bundok at ilog, at tanging balahibo ng manok ang natira sa lupa. Napakalakas. Kumunat ang noo ng matandang nagwawalis ng sahig at tumingin sa lugar kung saan sumabog si Han Sanchen na hindi makapaniwala. Napakalakas ng hangin na kahit kasing lakas niya, tanging si Han Sanchen lang ang nakikita niya sa loob, pero mahirap kasing umakyat sa langit para makita ng malinaw ang itsura niya. Urong. Nag-swipe siya gamit ang isang kamay, at isang totoong energy barrier ang agad na lumitaw sa kanyang harapan, na humaharang sa napakalakas na hangin at alon para sa kanya. Pagkatapos, medyo naging seryoso siya at tumingin kay Han Sanchen. You brat, you must stand up to me. I don't want to be an eternal sinner. Ang mga mata ng matandang nagwawalis ng sahig ay nagpapakita ng pambihirang kaseryosohan at bakas ng kalubhaan. Boom! Sa katunayan, imposibleng marinig ni Han Sanchen, na nasa gitna ng bagyo, ang sinasabi ng matandang nagwawalis sa sahig. Matapos ang gininto ang enerhiya at enerhiya ng demonyo ay sumabog ng sabay-sabay, kahit na ang hangin ay kumalat palabas, mayroon pa ring malaking dagandong sa loob. Nanlilisik si Han Sanchen na may pulang dugo na mga mata at umungol ng galit. Nang ang pares ng mga dagwang mata ay nakatitig sa langit, para itong isang demonyo mula sa impyerno na napupuot sa langit. Ngunit sa isang iglap, naglaho ang mga dagwang mata na iyon, na nagpapakita ng kaliwanagan na pagmamay-ari ng mga tao. Gayunpaman, ang kailanawan na ito ay tumagal lamang ng wala pang kalahating segundo, at napalitan ng pula ng dugo sa isang kisap mata. Muling umungal ng malakas, si Han Sanchen, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na itong naiiba sa kanina. Kung ang dating dagandong ay isang tunay na dagandong, kung gayon ang kasalukuyang dagandong ay isang masakit na dagandong. Tsaka iba ang boses na ito sa walang ingat na boses noon, mas pinili niya ang orihinal na boses ni Han Sanchen. Halimaw ka, huwag mong isipin na kunin ang katawan ko, katawan ko. Bahala na. Boom. Isang gininto ang liwanag ang sumiklab sa loob ng katawan ni Han Sanchen, at pagkatapos ay biglang sumabog sa kalangitan. Bastard, you are not qualified to talk to me. I care about your body and I am already giving you face, stand down. Boom. Habang tumunog ang isang mas malalim na boses, isang itim na demonyong enerhiya ang biglang bumaril sa langit. Ang langit na nabalot lang ng gintong liwanag ay napuno ng itim na enerhiya sa sumunod na segundo.
Boom! Nagkaroon ng muffled na kulog sa kalangitan, na sinundan ng kidlat. Mag-ingat ka sa Buddha, para kang lalamunan ng langit. Nakikipag-away si Han Sanchen sa higanteng demonyong iyon, mukhang hindi sinayang ng lalaking ito ang aking gininto ang espiritual na enerhiya sa walang kabuluhan, alam niya ang dapat niyang gawin. Masayang ngumiti si Bawang Tianshu, ngunit sa isang kisap mata, bigla siyang nakaramdam ng kaunting sakit, sabi niya, "Damn, that's all my legacy. Damn it, he cheated me before, now it's your turn to cheat me, para akong may utang sa'yo sa buhay ko dati." Ang diwa ng ginto ay tunay na pinagmulan nito, bilang ang pinakadalisay na kapangyarihan sa mundo ng makalangit na aklat, bagamat hindi ito kasing dalisay at kas-indek-sindek gaya ng kapangyarihan ng kaguluhan sa ilang lawak, maliwanag na ang espiritu ng Jin ay mayroon ding sariling mga espesyal na kakayahan. Halika, mag-away tayo. You and I coexist as one body, dahil hindi mo ito tinatanggap, magsanay tayo ng mabuti at tingnan kung sino ang nagmamay-ari ng katawan na ito. You brat, natatakot ba ako sa'yo? Posible bang takot pa rin ako sa isang outsider na katulad mo? Mahinang ngumuso si Han Sanchen. You brat, let's agree in advance na kahit gaano pa kayo mag-away, walang sino man ang makakasira sa katawan na ito ng kusa, okay? It's a joke. You negotiate terms with me. After all, this body is mine. Is it possible that I will destroy it? I'm afraid na magalit ka at may magawa kang walang kakayahan. You brat, let me give you some colors. Nagbukas ka talaga ng dyeing shop. Do you really think you will win if I eat into your body? Let me tell you, if those old guys didn't help you in the first place, would you have able to do it? In my eyes, those old guys are just defeated generals, and you are nothing compared to them. Walang pinagkaiba sa kanila ang mga kalokohan na yan, wala ka talagang pinagkaiba sa mga kalokohan na yan, wala kayong pinagkaiba, ang katawan ng langgam ngayon, at nakikipagtulungan ka sa langgam upang agawin ang katawan ng langgam. Kailangan kitang turuan ng leksyon. I also want to tell you who is the real owner of this body. Boom! Ang langit ay biglang nag-iba ng kulay lalo pang kapansin-pansin. Saglit, parang babagsak na ang langit. Kumulog at kumikidlat ng napakalakas, ang mga tao sa ilalim ng lupa ay pawang nagtatago sa ilalim ng malalaking puno, sa takot na may mangyari na hindi na makakain at makapaglakad-lakad. Bagamat malakas ang gininto ang liwanag, hindi nito kayang tiisin ang napakaraming demonyong enerhiya. Ang matandang nagwawalis ng sahig ay tumingin sa imahe sa langit, bahagyang nag-aalala sa ilang sandali. Bagamat ang gintong liwanag ay halatang walang buhay at nababalot ng demonyong enerhiya, ang kawalan ng buhay at ganap na lakas ay dalawang konsepto sa kanilang sarili. Kung magpapatuloy ng ganito ang laban, matatalo si Jin Guang sa loob ng quarter of an hour. Gusto mo ba talagang kumilos ako? Nag-alinlangan ang matandang nagwawalis ng sahig. Kahit na ilang beses na nilang tinulungan ni Bawang Tianshu si Han Sanchen, alam na alam niya na nasa maagang yugto pa ito. Simula pa lang, binigyan na nila si Han Sanchen ng karanasan na imposibleng maranasan ng mga ordinaryong tao, kahit na ang mga henyo sa mundo ay kailangang magreklamo tungkol sa impyerno. Sa panahong iyon, kailangang sumailalim si Han Sanchen sa pagsasanay ng tuloy-tuloy na pagsasalin ng walang kahit kaunting oras ng paghahanda. Sa makatuwid, ito ay talagang excusable para sa kanila na gumawa ng aksyon sa oras na iyon. Pero ngayon, lumaki na si Han Sanchen, at oras na para bumitaw sila. Tulad ng isang bata, ngayong maaari na siyang magsarili, kung siya ay padalos-dalos na makialam, maaaring hindi niya makuha ang ninanais na resulta. Sa kabaligtaran, maaari itong makapinsala sa kanya. Ngunit alam na alam din ng matandang nagwawalis ng sahig na dumating sa puntong ito, kung hindi siya gagawa ng aksyon, siguradong ma-invade si Han Sanchen. Sa oras na iyon, wala ng Han Sanchen, at isa na lang ang hindi mapigil na kasamaan sa mundo ng Bafang. Anong dapat kong gawin? Bahagyang bumantong hininga ang matandang nagwawalis ng sahig at tumingin kay Han Sanchen, tila kausap niya si Han Sanchen, ngunit sa katunayan ay hindi niya ito kinakausap, ibigay mo sa akin ang sagot. Hindi ko alam kung narinig niya ang matanda na nagwawalis sa mga salita ng sahig, o kung nagkataon lang na ang katawan ni Han Sanchen ay kumalat sa gintong bilog upang labanan ang troll. Sa susunod na segundo, nang lumabas ang gininto ang katawan,
Ang buong tila napakalaking demonyong enerhiya ay agad na umindayog ilang metro ang layo. Pagkakita nito, ang pag-aalala ng matandang Wallis ay agad na naging isang ngiti. Good boy, marunong ka talagang gumamit ng gintong katawan para labanan ang masamang espiritu. Oo, bagamat hindi mo magagamit ang tunay na lakas ng gininto ang katawan ngayon, ang pagbabalik ng katwiran ng gininto ang katawan ay siya ring pinakamahusay na gamot para maalis ang lahat ng masasamang espiritu. Mukhang hindi ko na kailangang mag-alala kung kailangan ko bang kumilos. I should trust you. Habang ang demonyong enerhiya ay direktang inalog ng gininto ang katawan ni Han Sanchen, ang mga pagbabago ay naganap sa kalangitan sa oras na ito. Ang mga gininto ang ilaw na iyon na orihinal na hindi mahalata ay biglang tila nakahanap ng gulugad, at nang bumangon sila, tila nang hihina ang mga ito sa kapangyarihan ng demonyo. Han Sanchen, ito lang ba ang meron ka? O sa tingin mo sa kakayahan mo, gusto mong ipaglaban ang mga bagay-bagay? I think you are wrong. Nang matapos na siyang magsalita ay biglang nagbago ang langit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!